Grabe ang sabaw, oh. Grabe, sarap ang linaw ng sabaw, oh. Sarap talaga pag ganitong klase ng sinigang, oh. Oh, kumukulo-kulo pa. Grabe. Ayan, yan ang bago nating recipe ngayon. Recipe for today ay sinigang na yellowfin tuna. Ayan, may mga gulay na tayo. Ayan, may iwain akong talong dito. Tapos itong gagawin dyan na pang-asim ang ah, para siyang ano, friend lemon na maliliit. Lime. Ayan, lime. Sarap ito. Ayan, lulutuin natin ngayon. Ayan. Oh, meron tayong okra, may Roman lettuce. Pwede rin po Roman lettuce, pwede rin pechay, pwede rin kangkong. Tapos meron akong onion leeks. Daon ng ligal, kung tawagin. Ganda oh, green na green. Yan. Lagay ko yung sibuyas, luya, malaking hiwa ng luya, saka kamatis. Yan. Pakukulaan mo yan dyan, pakukulaan mo yan. Naalala nyo ba pag nagsisigang kayo? Ewan ko kasi, yung iba kasi nagsisigang sila, inaano pa. Nilalagyan ng, either ginisa o ano. Pero, depende rin siguro sa inyo. Pag kulo niyan, saka mo yung isda. O, hayaan mo natin siya kumulo. Ito, nabili kasi akong talong. Mga pare, mga mare. Okay. Ang talong, depende sa talong na bibilin mo. Kailangan medyo sariwa. Parang mga kaibigan lang yan eh. Kailangan yung mga sariwang kaibigan, yan mga sasamahan mo, yung hindi toxic. Di ba? Ito, patulad din ng isda na to. Mahirap naman kung bilas sa atin yung mga kaibigan mo. So, iwasan mo yung mga bilas sa mga kaibigan. Okay? Patulad din sa gulay, kailangan yung gulay, sariwang-sariwa din. Magaganda mga kulay, green na green. At pag kinain mo, talagang malutong. Di ba? Yan ang mga hanapin mo mga klase ng mga ingredients. Yung mga aromatics natin, nilagyan na natin mga aromatics natin doon. So, yan ang susunod natin ang gagawin. Kasi siya lang medyo umingi kasi lalaba. So, yun gagawin natin yan. Okay? Yan. Isisit. Kaya ba guys, anong klaseng isda ang sinisigang nyo? Ako kasi ito ganito. Mahilig ako sa yellowfin. So, yung iba naman, siguro depende sa isda na gusto nila. Pag magano ka, yan mga klase ng isda. Yan. Yan, mga isda. Sarap dyan, oh. Kung mapakatas mo yung lime, itong katulad na lime, kailangan pagulungin mo yan. Gulungin mo. Kailangan pagulungin mo. Yan. Para mapalabas mo yung katas niya. Yan. So yun ba, ano bang ginagawa niyo para palabasin niyo yung katas ng lime? Hindi kasi siya purong lemon pero maliliit lang siya na para mapalabas mo yung katas niya. Saka mo siya hihiwain. Yan. Diyan po yung mga sekreto, saka mo siya hihiwain mamaya. At yun na pagkalipas ng ilang gulong-gulong, ayan, nagawa na natin, nabusan na natin, hiwa-hiwa na natin, at yan na itsura niya. Yan, medyo makatas-katas na siya. So yan ang gagawin dyan pang-asim dun sa sinigang na yellowfin tuna. Yan, sarap niyan. At yun na nga pagkalipas ng 100 taon, ayan, kumukulo-kulo na po yung ating mga aromatics, yung mga may sibuyas, kamatis, luya, ayan, kumukulo-kulo na siya. At nakikita natin na pwede natin ilagay yung isda dyan. Okay? Sarap yan, para siyang tula. Pero mas maganda, durug-durugin mo yung kamatis para lalong lumasa yung yung sinigang na gagawin mo yan, para magkahalo-halo talaga siya. Pero pwede mo rin lagyan ng sili ito sa lahat ng mga naririyan, mga kaibigan natin, mga mare, mga pare. Yan. Try nyo rin magluto ng mga ganito. Diba? At pagkalipas nga ng ilang oras na naman, ayan, ginawa natin, o 100 taon naman pala, hindi na pala oras, 100 taon ulit. Ayan, ilalagay na natin yung mga isda natin. Yan. Unti-unti mo pong ilalagay yung mga isda. Yan. Ang sarap nito. Bali, ang nabili ko, parting buntot ito. So, mahirap din yung sa parting ulo. Kung gusto mo sa buntot, pwede rin naman masarap naman yung mga buntot. Ayan. Pag magluluto kayo, siguraduhin nyo malinis yung mga isda. Nahugasan ng maigi. Kailangan yan ang gagawin mo. Diba? Kailan ba kayo last na nagluto ng sinigang? Sige, i-comment nyo nga dyan sa baba para malaman natin kung saan kayo, saan lugar. At kailan ka last na nagluto ng sinigang na klase ng ganito. So, para malaman natin. Okay? Yan.
Yan. Lagay na rin natin yung ating talong. Yan. Para lalong lumasa yan. Yan, sarap talaga. Maraming talong. Sarap. Puntong ito, lagay na rin natin ating okra. Yan. Sarap. Mas maraming gulay, mas maganda, mas marasa. Ilalagay ko rin natin dahon na onion leeks. Yan. Halo-halo na yan. Mekos-mekos na yan dyan. Ilalagay na rin natin yung ating dahon. Take note guys, mamaya ko na ilalagay yung asim ha. Para maluto muna to. Kasi ang asim na yun, baka mamaya sobrang baka pumait siya. So kailangan tansyahin nyo lang. Okay? So nalagyan ko na rin pampalasa yan, hindi ko na pinakita. Basta tansyahin nyo lang, asin, tas kunting pampalasa kung anong gusto mo. Yan po itsura, punong-puno na po siya. Ito po yung pinagpigahan natin, no? Ilang piras po yan? 1, 2, 3, 4. Apat lang po na lime. Yan na po nagawa natin. Dami po. May sobra pa tayong gulay. Yan. Dami, grabe. Ito po, kumukulo-kulo na siya. Ilalagay natin yung ating lime. Pwede nyo tanggalin yung buto. Pwede rin konti. Ako, ilalagay ko konti lang. Kung may papasamang buto, ay depende lang din. Kasi ano naman, malilit naman yung buto niyan eh. So, depende rin sa'yo. Yan. Okay na yan. Haluin na lang natin. Yan, ito nyo. As you can see, nahalo-halo ko. Yan. Yung gulay na iba, wala problema yun. Mas okay kasi minsan natural lang yung gamitin mo, ano? Yung pampalasa. O yung pampasim niya. Minsan, kayo ba, nag-iasim din kayo ng mangga? Sinigang kasi pwede lahat pang-asim mo. Pwede mangga, pwede rin basta. Iba dahon naman, ginagamit nila. Ako kasi, minsan mostly mga lime, lemon, yun ang ginagamit ko. Pero pag talagang walang option, wala talaga, eh yung sinigang na mix na lang, yun na bibili. Pero mas okay din sa akin yung ganito. Ayun, masarap ito, sa totoo lang, ano, naalala mo, pag halimbawa, sa nanay mo nagluluto ng ganito, pagod ka sa school, galing ka sa school, okay naman, misis mo, galing ka sa trabaho, magsisigang yung misis mo, sarap, para pag uwi mo, makakaikot ka ng masarap na sabaw. Tikman niya naman natin, titikman ko po kung malasa na. First taste. May lasa na, ayos, masarap na. So ilagay natin yung natitira pang dahon para may habol natin, baka pwede pang ihabol. Para sayang kasi yung dahon, tupunin natin ang dahon. Ito no. Pasensya na kayo, first time ko na mag voice over, so hindi ako masyadong magaling sa voice over. Pero malay mo, pagdating ng araw, mahusay na rin ako. Ayan. Pinuno ko na, punong-puno na. Sarap dyan, no? Maapaw na. Halo-haloin natin ulit para manuot yung lasa niya. Kung gusto mo nang lagyan ng sili, pwede rin, di ba? Bigyan mo ng siling maanghang para kahit paano, maanghang din yung iyong buhay. Hindi yung lagi na lang malungkot ang buhay mo. Di ba mga kaibigan? Mga mare, mga pare. Ayan. Ang sarap po nito sa totoo lang. Kung maalala mo lang mga ganito klase ng sinigang pag maulan, pag halimbawa pagod ka sa trabaho, tapos magluluto ka ng ganito, wow, naks naman, sarap naman. Sigurado, marami mapapakain ka na mapapa-only rice ka nito, di ba? Tingnan mo yan, ang sarap-sarap niyan, green na green talaga, di ba? Green na green, kumain ka ng maraming green, huwag ka na maging green-minded. Yan, sarap talaga, tignan mo to, grabe, grabe naman, green na green talaga, Ang sarap nito guys, comment kayo sa baba ha kung ano yung taga saan kayo at kailan kayo last na nagluto ng sinigang at ano yung paborito yung gawing sinigang. Ayan. Ako ito kasi isda. Okay, hanggang dyan na lang muna mga pare. Sige. Ito po si Chef MB. And I'm out again. Ibigyan ko kayo ng mga recipe pa sa mga susunod. God bless po sa inyo. Bye. Paalam.